Ngayong araw mga koragon, pagkatapos ko palang gawin yung design dun sa may pader, ay agad ko nga sinunod tong poste para palitadan at kinisin para magkaroon na ng kantuhan. So bali inumpisan ko palang palitadan na poste dito sa may gate kung saan ito yung inuna ko para makuha natin yung awang ng gate para maisara na ng maayos. So bali nilayout ko na muna, nilagyan ko siya ng tansi, hinulugan para tuwid, sinukat para magkapares yung sukat. Dahil yung laki palang pipinisin natin, 27 cm finish na. Kaya pagkatapos ko ng i-layout, inumpisan ko naman nga pagpapalitada. Bali kagandang palito sa ginagamit kong pampalitada, napakapino ng buhangin, kaya bagay na bagay ito sa ginagawa natin na kantuhan. Napakapinong buhangin, kahit hindi mo na sa bistayan o sulindrahin, ay pino na siya, pero sinusulandra pa rin namin dahil yung iba kasi may mga dahon-dahon at may mga konting kawi-kawi na maliliit. Kahit yung galing siya sa sapa, ay nakakuha pa rin ng pinong-pinong buhangin, hindi tulad ng pang-asintada na magaspang at hindi pwede sa kantuhan. So kaya naman dito, magagawa talaga natin ang mga palabas at hindi ng tunay na kantuhan, tulad yung kanto na hindi nagkakaroon ng mga bungi-bungi. At kagandahan pa sa buhangin, malapot pa rin yung timplada kahit medyo matabag na nga paglagay mo ng simento. Ito yung paborito ng mga mason pagdating sa mga kantuhan kapag ganitong buhangin ang ginamit sa pagkanto. Pwera na lang kung nagmason-mason ng tulad ng iba dyan na nagmamagaling. Arot. Pero bago na lahat, shoutout muna pala kay Mark Anthony Milano. Salamat sa iyong appreciate at maging kay Lloyd Torres at sa mga followers na dyan nagsusuporta ng ating mga video. Dahil umabot na tayo ng 35,000 followers, going 36 na. Sana ngayong linggo na tumaritis natin 36 followers. Siyempre mangyayari yan dahil sa mga suporta nyo. At di mawawala yung mga basher natin dyan na para bang gusto mangyari, sila ang masusunod dito sa ginagawa ko. Ay nako, buhay nga talaga. Yung tipong mas marunong pa sila sa nagpapagawa at nag-iinayan sa mga materials na ginagamit na para bang akala mo alam na nila yung sa plano ng may-ari. Kung ulitin ko, hindi namin ito gagawin o hindi ko ito gagawin kung walang paintulot ng may-ari kung anong dapat namin gagawin dito sa bakod. Hindi kami basta-basta nagtatrabaho o gumagawa kung walang paintulot dahil nakikipagtrabaho lang kami, kaya wala kaming karapatan na kami ang masusunod kung ano lang gusto namin gawin. Dahil ito yung gusto ng may-ari na design, kaya itong gagawin namin ayon sa kagustuhan ng nagpapagawa. Huwag niyong sasabihin na walang alam yung may-ari dahil hindi yan magpapagawa kung hindi pa nila alam ang kalalabasan ng kanilang pinapagawa. Ibig sabihin, nakaplano na yan at nakabudget na yan kung anong gusto nilang design ayon sa nakikita nilang maganda sa kanilang mga mata. Yung iba kasi runong-runong ang galing-galingan, kala mo naman saktawalan marunong gumawa. Yung tipong sa paningin nila napakadali pero pag sila nang gumawa, hindi naman kaya. Yung tipong pag tinitingnan nila yung gawa ng iba, sabihin napakapangit pero pag sila nang gumawa, mas malala pa pala sa mga pangit. Kaya sa mga nagagaling-galingan dyan at sa mga na-insecure sa mga pinapakita ko at mga ginagawa ko, bahala na kayo kung anong isipin nyo. Basta itong mga pinapakita ko, base lang to sa aking mga ginagawa at kakayanan. Hindi ko to pinagmamayabang bagkos. Pinapakita ko lang para magkaroon naman na idea yung iba dyan na gusto magpagawa. Okay.